Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Tinalakay ni City Health Officer Dr. Rosana Barion ang 8-point action agenda ng Department of Health sa isinagawang pagpupulong ng mga miyembro ng Local Health Board noong October 24. Ito ang magiging guidelines ng nabanggit na kagawaran upang magkaroon ng mas matatag na health system ang bansa sa mga susunod na taon. Ito ay hinati sa 3 kategorya. Ang una ay tinawag na bawat Pilipino, kung saan nakasaad dito na nararapat maramdaman ng bawat Pilipino ang pagkakaroon ng tamang kalusugan. Nakapaloob din sa kategoryang ito ang pagkakaroon ng ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo kasama na makabagong teknolohiya para sa mabilis na serbisyong pangkalusugan. Sa second category, na bawat komunidad, kailangan maging handa ang lahat sa oras ng krisis. Dapat ding makaiwas ang komunidad sa mga sakit at lahat ay dapat may kaginhawahan ng pag-iisip at damdamin. Ang huling kategorya naman ay ang bawat health worker at institusyon, kung saan nakapaloob ang kapakanan at karapatan ng health workers pati na ang proteksyon ng mga ito sa anumang pandemya. Binigyang diin ni Dr. Barion na ito ang susi upang matugunan ng DOH ang vision nito na mapabilang ang Pilipinas sa pinakamalusog na bansa sa buong Asya sa taong 2040. Lubos ang kanyang pasasalamat sa malaking suportang ibinibigay ni Mayor Beverly D. Macuja sa health sector ng lungsod. Target din ng CHO na palakasin pa ang healthcare provider network ng Batangas City upang matugunan ang nilalaman ng agenda. Samantala, inihahanda na ang nabanggit na tanggapan ang mga templates na ipamimigay sa mga miyembro ng LHB hinggil sa bahaging gagampanan nila sa kampanyang ito ng Department of Health. Tumanggap ng flu vaccine sina Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino, kalinsabay ng mga permanent at job order employees ng pamahalaang lungsod ng Batangas. Ang pagbabakuna ay sinimula noong October 16 at tatagal hanggang November 13. Ang libreng flu vaccine ay proyekto ni dating Mayor Vilma D. Macuja na sinimula noong 2011 at ipinagpapatuloy ni Mayor Beverly D. Macuja upang mapangalagaan ang kalusugan ng may 2,000 kawani ng lokal na pamahalaan. Lukbos ang pasasalamat ng mga empleyado sa pagbibigay prioridad ni Mayor D. Macuja sa kanilang kapakanan. Ang pagpapabakuna ay pinasiwaan ng mga tauhan ng City Health Office. Sumailalim sa pagkasanay hinggil sa effective measures for a sustainable water supply system ang mga opisyales ng Batangas City Rural Water Works and Sanitation Association noong October 24. Ang naturang training ay programa ng City Planning and Development Office na naglalayong may hatid ang mga tungkulin na dapat gampanan ng mga participants sa pamamahala ng samahan ng patubig. Mabigyan ng karagdagang kaalaman ang mga ito ukol sa teknikal na aspeto ng operasyon at upang makapagbahagi ng karanasan sa larangan ng pagpapatakbo ng sistema ng patubig. Ipinaliwanag ni Batangas City Water District General Manager Engineer Bernardo Ornilia ang water supply system. Binigyang diin naman ng Senior Quality Control Specialist ng Prime Water Infrastructure Corporation na si Jeanette Katapang ang kahalagahan ng water quality at water safety. Tinalakay din ang paksa tungkol sa non-revenue water management system ng technical head ng PWIC na si Engineer Noriel Banaag habang si Branch Manager Engineer Yul Valdez ang nagpaliwanag ng water supply and network system projects. Ang unang batch ng participants ay kinabibilangan ng 75 project manager, meter reader at mga kinatawan ng BCRWSA mula sa iba't ibang barangay. Ang natirang 77 naman ay ang ikalawang batch na sumailalim sa training noong October 25. Naging kinatawan ni Mayor Beverly D. Macuja si City Administrator Engineer Sunny Godoy.
Nagsagawa ng simulation exercises at communication exercises ang Batangas City Police Station kung saan isang stampede incident ang naganap sa proklamasyon ng newly elected barangay captain noong October 24. Narito ang report. Layunin ng nasabing gawain na magkaroon ng sapat na kahandaan ang mga kapulisan sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections 2023 sa October 30. Isang pagkakataon din ito upang maipamalas ng mga miyembro ng kapulisan at ng mga force multipliers ang kanilang skill sa pagtugon sa anumang insidente o krimen. Ang nasabing simulation exercise, nagkaroon ng kaguluhan nang magprotesta ang mga supporters na natalong kandidato sa naging resulta ng halalan. Nauna rito, bumuo ng Incident Command Post ang BCPS sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Diana Del Rosario upang mag-aagapan at mapigilan ang anumang kaguluhan. Dahil dito, nagkaroon ng sugatan na agad ding narespondihan ng mga miyembro ng Emergency Medical Services. Rumesponde din ang Quick Response Team na binubuo ng SWAT team upang mapigilan ang magulo at marahas na protesta. Naging maagap din ang mga miyembro ng Incident Management Team, kabilang ang CDRRMO, CHO, BFP at Philippine Red Cross. Lubos ang pasasalamat ng BCPS sa mga resources na ipinagkaloob ng pamahalang lungsod kung kaya't mayroon silang kahandaan at matagumpay na naisagawa ang naturang gawain. Para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang commercial break. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang makakalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gari! Doon sa tamang tapunan! Wag! Nakamamatay! Doon lamang po tayong lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sinisika po natin na maisaayos ang lungsod ng Batangas, ang tuloy-tuloy na pag-unlad nito,
Ang tanging hiling po namin ay palakihin ninyo ang inyong mga anak na may mabuting asal at disiplina. May malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Patunayan po natin na eto Batanggenyo disiplinado. Kaya natin to dahil magkatuwang tayo. Bawal magtapon kung saan-saan. At higit sa lahat, bawal ang plastic sa Batangas City. May pag-asa kung tayo ay sama-sama. Ang pagbabago sa sarili at disiplina ating simulan. Mahalin natin ang ating kalikasan upang kalamidad huwag tayong balikan. Patuloy na kaunlaran, kayang-kaya. Basta't magkatuwang tayo. Wagi ng 100,000 cash prize ang mga kinatawan ng City Planning and Development Office at Human Resource and Management Office sa Fun Halloween Competition ng Pamahalaang Lungsod ng Batangas na bahagi ng pagdiriwang ng Employees Day na ginanap sa Batangas City Sports Center. Napili ng mga hurado ang kanilang interpretasyon ng Mad Scientist. Nanalo ng second prize ang dancers ng City Health Office na may temang Carnival na nagkamit ng 75,000 pesos. Ikatlong pwesto ang grupo ng General Services Department na may temang Spider Swarm na nakakuha naman ng 50,000 pesos. Habang ikaapat na pwesto ang kinatawa ng City Accountant's Office na may premyong 30,000 at fifth place ang City Market na tumanggap ng 20,000 pesos. Bago sinimulan ang selebrasyon, isang misa pasasalamat ang isinagawa sa panguna ni Father Ricky Etiague. Ilan sa mga palaro na nilahukan ng mga kawani ay ang t-shirt relay, pass the ball at newspaper dance. Exciting din ang raffle kung saan kabilang sa mga major prizes ang cash na 50,000 pesos. Mayroon ding 65-inch Smart TV, 32-inch Smart TV, 4-door refrigerators, air conditioning unit at microwave oven. Ang mga minor prizes naman ay bigas, electric fan at electric kettle. Highlight ng selebrasyon ang pagbibigay parangal sa 2022 top performing employees na nagpakita ng sipag at katapatan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kabilang sa top 3 sina Ever Almares ng GSD, Estelita Manojo ng Sangguniang Panglungsod at Emma Jimenez ng City Health Office. Sila ay nagkamit ng plaque at 50,000 pesos bawat isa. Tumanggap naman ng 15,000 pesos ang ibang nominado. Tampok din sa naturang okasyon ng awarding ng mga nagwagi sa Sports Fest 2023 na pinagwagian ng CMO Dominator sa Volleyball Men, Tough Guys United ng Volleyball Women at Sangguniang Panglungsod Red Gavel sa Basketball. Dahil sa pinakitang galing at talento ng mga empleyado, dinagdagan ni Mayor Di Macuja ang mga premyo sa lahat ng event. Nakiisa din sa Employees Day sina Congressman Marvy Marino, Vice Mayor Eliza Cruz, mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod at mga department heads. Nasungkit ng Creamline Cool Smashers ang kanilang ikalawang panalo sa pagpapatuloy ng Philippine Volleyball League 2023 All-Filipino Conference sa Batangas City Sports Coliseum noong October 21. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Sa harap ng pro Creamline fans, dinurog nila ang Signal HD Spikers sa straight sets, 25-20, 25-20 at 25-16. Pinangunahan ni Beauty Queen athlete Michelle Gumabaw ang opensa ng Cool Smashers sa kanyang isinumiteng 20 points, kabilang ang 19 attacks at 1 block.
Katuwang ni gumabaw ang isa pang pambato ng Creamline na si Tots Carlos sa kanyang 10 attack points. Ang outside hitter na si Ces Molina naman ang naging tinig sa panig ng Creamline sa kanyang ginawang 17 points, tampok ang 15 spikes at 2 blocks. Sa unang laro, isang down-the-wire victory naman ang tinala ng Petrogas laban sa koponan ng Jerflor sa score ng 25-11, 25-4 at 25-23. Samantala, kinilala na lungsod ng Batangas sina Creamline superstar Alyssa Valdez at Petrogas setter Ivy Perez sa kanilang kontribusyon sa larangan ng volleyball. Pinagkaloob kay Valdez na tubong San Juan, Batangas at Perez mula naman sa Kuta, Batangas City ang plaque of appreciation na personal na inabot ni Batangas City 5th District Representative Marvin Marino. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat, magandang gabi sa inyo lahat.